Ano ang sabi? Today, let's talk about a premium scooter that needs no dramatic introduction. It is still the best sporty scooter in the market, and believe it or not, the best just got better. This is the all-new 2025 Yamaha Aerox SP. Let's go! Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Ay, sa wakas na tiyempohan din kita. At masasabi ko pa rin na sobrang unfair talaga tong Aerox. Well, matatanong nyo kung bakit ba unfair? Well, may nagawa na po tayong video tungkol dyan nung feature natin yung Aerox. Lagay ko po yung link sa baba. Check nyo po yung video na yun kung ano ang dahilan. Well, sa paglapit ko sa kanya, yung impression ko, meron siyang surge of excitement na dala. May energy nakakabuhay ng dugo. As in yun, pag naghahanap ka ng motor, nakita mo siya, may budget ka na, dala-dala mo siya. As in, bibilin mo na siya. Ala lang isip-isip pa. Yung sa isip mo, tinuturo mo siya at sinasabi mo na, I'll bring this one home. Parang ganon. Nakaka-entice siya. Yung curiosity mo, andun kung paano ba behavior nito. At ano ba ang naiba sa performance niya dito sa SP version? Kung bang yung exciting look niya mai-equal kung ano mararamdaman mo habang niraride mo siya. It looks very sporty and advanced. Para bang sinasabi niya na, I'm still in the front and all of you will follow my lead. Sa front design niya, itong front fascia, masasabi ko na upgraded talaga ang bagong look niya. Well, nakakadagdag talaga dito sa sporty look niya, yung mas pinalapad, mas pinalaki na inspired sa MotoGP. Yan, yung kanyang parang inspired na flaps, front flaps, parang ganon, mas pinalaki. Okay din yung ginawa nila na to, na iba ang kulay nito sa part na to para mangibabaw pa yung part na to dito sa harap ng motor. Kasi ito yung parte na tingin ko na talagang naiba sa design niya from the previous versions. Yung ibang part kasi medyo hawig din dun sa mga dati. Very angular in design. At itong headlights niya, ayan, mga LED yan. Ang ganda rin po. DRLs, ayan. At dyan kasama din yung kanyang signal lights. Very modern ang look. Pagdating naman dito sa side profile, kita na yung DNA talaga ng Aerox. Present na present dito. Sporty na tindig. Very aerodynamic. Angular talaga. Ang astig din itong decals, ayan. Aerox SP sa harap. Parang sinasabi niya na, I am special. Hanggang dito sa VVA sticker, maliit lang pero talagang nakakadagdag forma din all the way sa bandang likod. At yan po yung kanyang tapakan. May mga konting pagbabago na mapapansin. Talagang nararamdaman mo all around. It makes you feel that this is the all-new Aerox. Pagpunta naman dito sa likod, ito yung isa sa masasabi ko na highlight sa mga binago sa design niya. Hindi na siya yung manipis na ilaw na taillights, mga mukha sa dati. Iba na siya ngayon. Inspired talaga sa R-series ng mga sport bikes. Okay siya kasi pag nasa likod ka niya, sinusundan mo siya, you can't help but be impressed sa design. Ano yung masasabi mo na very sporty ang package nito? Pagpunta sa instrument panel niya, obviously redesign na yan. Talagang iba mula doon sa mga dating version. Talagang dito mararamdaman mo yung pagka-modern sporty scooter niya. Hindi na siya integrated sa pairings, itong instrument panel, nakaangat na siya. Andun yung concept na pagiging rider-centric, yung ergonomic design niya. At ang ganda po ng display na to, kung mabubuksan lang natin at makikita, automatic siya, nag-a-adjust kung araw o gabi ka nagra-ride. Okay din to para kita mo agad yung instrument panel. Kita din sa mga controls dito sa handlebar na this is not your ordinary scooter. Ito pong SP version, o mas tinatawag din ng turbo variant. Well, ito na yung mainly nagpa-elevate sa kanya eh. Kung ano yung pagkakaiba, which is the YECVT, pag-usapan natin yan mamaya. Dito muna tayo sa controls sa handlebar. Mostly mga controls dito sa kaliwa, marami kang nakikita pero magagamay mo din yan pag binili mo yung motor na to. Kasi dito sa mga controls na to, dyan lumalabas yung versatility at pagka-high-tech ng motor na to. It is all right here at your disposal. Sa kanan naman, yung usual controls niya andon. Front package niya, sakto lang din ang lalim, ang laki. May USB charging port.
keyless smart system po yan. Dito mo rin mabubuksan yung fuel tank. Same pa din, 5.5 liters. Sakto lang ang laki para sa akin at almost 25 liters of underseat storage. At kahit dito sa texture ng contour ng upuan, sporty ang design pa rin. Maganda rin ang quality ng seat cover. Well, usapang engine naman, alam naman natin this is still the same engine specs from the previous models of the Aerox, previous generations. But Yamaha said that it is designed to give you that high revving performance against varying speeds. So, ibig sabihin, kada ano pang takbo mo, sakto yung performance na ibibigay niya. Dahil nga naka-YE CVT siya, eto na, hindi na siya nakadepende sa pagtaas o baba ng flyball. Habang nire-rev mo yung throttle, yung motor, meron na siyang sariling mechanism, yung pulley niya. Kita, ayun yung dynamo or electric motor na nagdadrive dun sa pulley, dun sa YE CVT, dun sa loob ng crankcase. Kung paano magiging angat niya, yung behavior niya, depende sa riding mode na sinet mo. Kaya asahan mo, pag naka-sport mode ka, high revving talaga to. Very responsive ang throttle, yung makina, kaya mas magpukonsumo siya ng gas. Okay lang yun. At super enjoy ka na sa biyahe mo. At ito pong YE CVT, itong Aerox SP, meron po siyang 3-level downshift control. Well, inaalaw niya na yung deceleration mas precise, kaya mas maganda ang handling. Okay po ito pagka pababa sa mga bundok o mga steep na pababa. Magagamit mo talaga as like engine braking, mas may control ka. At ganun din pag matatarek, maiseset mo siya, talagang maganda ang ahon mo, suabe. At meron din siyang selectable sport and touring modes. Kaya yung power delivery na ibibigay niya depende sa mode na pinili mo. Mapa, city riding man, o yung open roads. Sabi nga nila, it is the same engine, pero yung the way the power is delivered, it's a completely different experience. Enhance yung handling, talagang mararamdaman mo na iba to. Mapapasabi ka siguro, pag niraride mo na siya, nung masasabi siguro na, yung pala yung extra na binayaran ko. Apart from that, may Yamaha start-stop system to. Meron din siyang emergency stop signal and traction control system. Well, apart from that, talagang marami rin natuwa kasi finally, naka-disc brakes na rin sa likod ang bagong Aerox. Ang tagal ding inantay niyan, sa wakas andito na. Upgraded din yung rear shocks niya. Ayan, mas pumorma. Well, sa usapang engine, napansin ko lang na pag tinignan mo yung engine area, yan, mas exposed siya ngayon. Kita mo talaga yung loob. In a way, okay din para mas nakakahinga yung makina, mas nakakapag-circulate yung hangin pag ginagamit siya. Yun lang nga, mas prone siya na madumihan yung loob. At syempre, pag ganito naman kaganda ang motor mo, gusto natin malinis siya palagi. At napansin ko rin, ewan ko if I'm wrong or maybe I'm right, i-comment nyo na lang down below. Feel free to do that. Parang mas lumiit yung radiator niya mula dun sa mga dating bird. Parang yun ang tingin ko lang. Well, comment down below lang po kung anong masasabi nyo sa bagong napaka-poging Aerox SP ng Yamaha. At sa part na to, price na po ang pag-uusapan natin. Ito po ang pricing ng bagong Aerox SP, pati na rin ang kanyang Standard Edition for 2025. Pasyal na po kayo dito sa Yamaha Motors, dito sa 20th Avenue, Cubao, para makapag-inquire kayo, mag-avail kayo ng bagong Aerox at kung anumang Yamaha na motor na gusto mo. Sa pagtatapos, well, nasabi ko na siguro kung ano ang gusto ko sabihin sa motor na ito. Talagang sobrang enjoy na pag-ride ang ibibigay sa'yo nito. At talagang namang unfair yung motor na ito. Kasi sobrang niyang pogi, di siya tumatanda. Ito po ang 2025 Yamaha Aerox SP. If you found some value in this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Ride safe. Now see you on the next one.